Hi guys, and welcome back to my channel. It's me again, Relitsan. For today's video, gagawa tayo ng review nitong Nicara Unicorn Cushion Foundation. Ayan. Hindi na to first impression actually, kasi nagamit ko na to. Nirefilm ko na lang kasi hindi ko nagustuhan yung naging outcome ng pinaka-video na yon. Kung gusto niyo malaman kung ano yung thoughts ko dito sa product na to, please keep on watching. Okay, unang-una sa lahat, maganda yung packaging niya. I love the packaging. Kasi pag, pag inikot-ikot, pag binabababa mo siya, bababa yung mga glitters niya. Tapos pag tinaas mo, ganun. Oh my God. Pero maganda siya. So, pag inopen mo, tcharan! Ayan yung mirror na tinatakpan. Andito yung cushion na hindi ko gusto. At ito yung pinaka-product. Ayan. I am in the shade N21. Okay. Tapos, hindi ko rin gusto tong cushion na to kasi, So, ito kasi, kinukuha niya lahat sa'yo, pero walang binibigay. Unlike neto, kinukuha niya, pero pag dinampi mo, meron ka pa rin makukuha sa kanya. Diba? Parang give and take lang. Okay, so itong unicorn ng Nicara is may tatlo siyang shade. I am in the shade N21. Okay, ang claims nito guys is fixing a lightweight makeup veil for all day long results. Ang claims din sa kanyang box na naitapon ko na at ang naalala ko doon is high coverage daw itong cushion foundation na to. So, let's see, kasi may mga pimple marks ako dyan at may pimples dahil it's time of the month. Ayan, may mga pimples dyan ng very light. Konti lang naman, pero marami akong pimple marks. Tapos, ito pala guys, nasabi ko naman tatlong shade sila. So, ang pagkakaalala ko, merong N20, N21, and N22. One side of my face, may primer, and one side of my face, wala. One side of my face, ibibake natin, and one side, hindi. Para alam natin kung anong mas okay, yung may primer at binake, or yung walang primer na hindi rin binake. So, titingnan natin din kung paano yung oil control niya sa aking pinaka-oily na mukha, So, gagamit lang ako ng primer ng Quick FX. Ayan. So, lagay lang tayo. Ito yung side na may primer. Ito yung side na wala. Ayan. Nakapag-prep na rin pala ako ng skin ko. And, isi-share ko sa inyo guys sa isang video ko kung ano yung ginagawa ko ngayon sa skin ko. Kaya medyo nag-lighten na ng very light yung mga yan. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kakonti yung makukuha niyang product sa puff na to. Ayan. Yan lang. Tapos, pag hindi ka mabilis na nag-apply, i-absorb niya na yan, best. Tignan mo. Ayan lang, oh. So, kaya hindi ko siya nagustuhan kasi, alam mo yun, ilang beses ako nakakadip sa kanya. Parang, hindi ko siya gusto na ganun. Kaya gagamit ako ng sponge ko. So, ayan, nilapit ko kayo. Makikita nyo lahat ng sumpa dyan sa pagmumukha ko. Tingnan nyo pag yung sponge yung gamit, ha. Ayun yung nakukuha ng sponge. Pero syempre, mabilis ka rin kasi nga, sponge to and magsusoak up siya ng product. Tingnan nyo guys kung paano nyo maka-cancel out yung aking redness sa face. Bale, everyday makeup lang din yung gagawin ko kasi aalis ako ngayon. So, talagang matitest out natin siya. Magpapamaynila ako today, kaya talagang matitest out to. Kasi diba mainit? Tapos mag-mute. Okay. Ayan siya on one side of my face. Ito na yung meron, ito yung wala. So, as you can see, na-cancel out niya na yung ibang redness ko dyan. Pero, hindi pa rin niya natatakpan yung aking pimple mark. So, siguro kaya i-build natin siya. Depende kung gusto ko siya i-build kasi tamad ng sobrang madaming product sa face. Kaya, bahala na. Okay, lagyan natin yung leeg ko. Kasi last time hindi ko nilalagyan yan. Pantayin naman natin yung kulay ko, Okay, eto pa lang yung first layer niya. Hindi ako magbe-build kasi sobrang init. Hindi ko kayang... Hindi, sige.
para dito sa video na to, i-build natin siya. Bahala na mamaya. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Hindi ko na sana siya gusto i-build kasi sobrang init. Oh, okay. Ayan na yung makakaya kong coverage sa kanya. Na-build ko na yan. Hindi pa rin niya natakpan, di ba guys? Yung mga dapat niyang takpan. Pero, pag nag-set siya, meron pa rin dewy finish. So, parang healthy pa rin yung face mo. Ano? Yun yung mga gusto ko sa mga cushion foundation. Yung pagsiset niya, hindi ganun kamat. May glow pa rin siyang nabibigay. Pero, itong coverage na to, hindi pa rin niya na-cover yung dapat niya i-cover sa aking face. Pero guys, kasi kung pang everyday niya lang naman, okay lang naman siya kasi pag papasok kayo sa work or papasok kayo sa school, okay na yung ganyan. Okay naman kahit hindi ganun kaplakado minsan yung makeup mo sa office or sa school eh. Parang fresh look lang. Yung hindi mo tinatakpan lahat ng imperfections mo. Kasi I'm just going to finish my entire face and I will be right back. Okay, so tapos ko na yung makeup look na pang everyday ko lang yan. Pagka sinisipag lang ako mag-makeup, yan yung makeup ko, Pero it's already 9:25 in the morning and mag-update ako sa inyo guys from time to time kasi aalis ako, so mag-update na lang ako doon kung anong mangyayari sa aking face. Mamaya bago ako umalis, mag-update ako sa inyo, don't worry. Pero ang napansin ko ngayon is, ayun pa rin, hindi niya na-cover yung dapat niyang i-cover sa face ko. Pero again, if pang everyday lang, okay na okay siya. And ano pa ba? Wait lang, dito tayo sa kabila. Medyo nagsettle lang siya dito sa lines ko. Ayan o, nakikita nyo. Ayan, nagsettle na siya dyan, kaya i-blend natin. So, for updates, i-update ko kayo mamaya from time to time bago ko umalis. Pag nandun na ako sa pupuntahan ko and pag nandito na ako sa bahay for my final thoughts. Pero as of now, nakikita ko na maganda siya. Dito tayo sa may ilaw. Magbablot na ako kasi yung kabilang side ng face ko oily na. Tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan o, meron na. Ito yung side na hindi ko binake tsaka walang primer. Hinati ko yung blotting paper. Ayan, ito na yung oil na nakuha ko. Ayan. Tapos sa kabila, try natin kung may makukuha tayo. Kasi ko pa nakikitang medyo oily eh. Ayan. Yan lang yung nakuha. Konting-konti lang. Paalis na kami. Hi, ate. Hello. Ayan. Yan na yung oil. Anong oras na? Mag-11 pa lang. Ayan, yun na yung oil. Hello guys, anong oras na? Magtutunayan yung update ko kanina 11. So, mag-plot na tayo. So, may nakikita na oiliness eh. Sa ilong ko pa lang to. And the rest is wala na. Again, ito yung side na may primer tsaka binake. Ito yung side na hindi. Narinig nyo ba ako? Kasi nasa mall na ako eh. Wala pa akong masyadong ginagawa pero oily na ako. My gosh. Tapos, sabi ni ate, nasa aircon pa ako. Walang hiya talaga tong skin na ito. Ito yung book na collect ako sa face ko. Balik ako later for my final thoughts. Okay guys, 13 hours na yung nakalipas mula nung in-apply ko tong Nicara Cushion Foundation. And nag-update ako kanina bago ko umalis ng, kung hindi ako nagkakamali, 11 yon. Tapos nag-update ako ulit ng mga bandang 2 ng hapon. So, hindi pa ako nag-reblot tayo ulit ngayon. So, titingnan natin yung buong nakolekta sa ating face. Okay. So, naalala niyo ba yung side na ito yung may primer at ito yung na-bake? Sa side na to, ito yung wala akong masyadong ginawa dyan. Walang pagbe-bake na nangyari. So, nagbablot na ako sa buong face ko kasi talagang oily na ako. So, iko-collecta na lang natin kung ano yung
nakolekta nitong blotting paper na to. At feeling ko, kulang itong blotting paper na to. So, kanina, guys, ang napansin, habang nagbablot ako, sasabihin ko na yung final thoughts ko dito sa product na to, ha. So, kanina, habang ina-edit ko yung aking video, napansin ko na medyo nag-settle pala siya dito. Pero wala na eh. Na-blot ko na kasi. Diyan, no, may mga lines ako dito kanina. And hindi siya oily skin friendly. Kasi kahit may primer ako dito sa side na to, nag-oil up pa rin talaga siya. Tingnan ko ha. Ayan o. Tapos, parang nawala na siya sa face ko. And may buo. May buo dyan. May nagbuo. So, ayan, tanggalin na rin natin yan. Grabe, parang kulang ang blotting paper. Ayan na, may nagbubuo sa may aking forehead area. I don't know if you can see. Pero may buo-buo na dyan. Nag-blot lang talaga ako ngayong araw na ito. Hindi ako nag-retouch para talagang matest out siya. Tapos ang init pa sa pinuntahan namin, guys. Sa MOA, nung pumunta kami doon, sobrang na-hassle kami kasi before, pag galing ka dito sa amin, may masasakyan ka ng MOA kagad. Ngayon, kailangan mo pang dumaan sa PTEX. Tapos sumakay ka ng Egypt papunta ng MOA. Bihira na yung mga van na nanggagaling dito sa amin. Ayan, as usual, may nagsettle dito sa aking lines dito. So, tanggalin natin yan. Tapos, wala na rin yung blush ko sa kanya. Nawala rin yung, ayan, wala nang makeup yung pinaka dito ko. Nakikita niyo na yung redness ng face ko. As in, hindi siya nagtagal sa akin the whole day. Sa kaka-blot ko, feeling ko may transfer talaga siya. Ay, ito yung una kong blot. Ngayong humarap ako sa inyo. As ito yung second paper. Ayan, marami pa rin. Pwede niyang mapuno to if mag-blot pa ako konti. Ayun nga, ang sabi ko kanina, hindi siya nagsistay ng matagal sa face mo. So, kung may event kang pupuntahan, wag mo siya gagamitin, girl, ha? Kasi talagang makikita kung may scars ka sa face. Kunwari, ako, katulad ko, on my case, ha? Meron akong pimple marks at saka pimples. Talagang nakita, hindi siya na-coveran, actually. Nakita siya, oh. 2 patong yung ginawa ko sa kanya kanina and still, wala pa rin siyang nagawa. Oo, glowing siya sa face. Pero girl, kung pang-event siya, kung gagamitin mo siyang pang-event, wag. I'm telling you, wag. Gamitin mo lang siya pang everyday, kung papasok ka lang sa school or papasok ka lang sa trabaho. Pero for events, hindi ko siya pwedeng isuggest sa'yo kasi mahuhulas siya sa face mo. Sinadya ko talagang hindi mag-retouch para makita ko talaga kung ano yung pinaka-outcome nitong cushion foundation na to. And, ayun nga. So, hindi ko siya ma-recommend for events, pero pag everyday mo, okay siya. It's just that, kung medyo concerned ka sa mga pimple marks mo na ayaw mong nakikita at the end of the day, hindi siya okay sa'yo. Grabe, sobrang init. Ayun din, pala, yung fact na ngayon summer, sobrang init, diba? So, talagang, hindi siya hulas proof. Talagang mahuhula siya sa'yo, girl. Hindi siya staying all day. So, ayun lang naman yung masasabi ko, guys. Pero, nagustuhan ko siya sa glowing effect niya. Oo, glowing ako nung suot ko siya. Maganda siya sa skin, actually. Pero, ayun lang, hindi kasi siya nagtagal. So, kayo guys, bahala kayo. Kasi may mga products na may mag-work sa akin, tapos hindi mag-work sa inyo. And, vice versa, may product na nag-work sa inyo, pero hindi rin nag-work sa akin. So, kung na-experience nyo na tong Nicara Cushion Foundation, make sure to comment down below kung ano yung naging experience nyo. And, ayun. So, yan lang naman guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a thumbs up and mag-comment down below na rin kayo kung ano yung gusto nyong video na gawin kong next. Of course, nandito na rin lang kayo. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at turn on yung notification bell para pag may bago akong upload, kayong unang-unang makakaalam. And that's all for today. Bye! Pretty face, pretty baby. Oh.